Kakapasok lang na balita, nagkakagulo na sa Bao de Masinloc. Pero hindi daw involved ang mga barkong pandigma ng Pilipinas o warship man ng China. Sangkot sa gulo ang 3 barko ng Philippine Coast Guard, 2 barko ng BIFAR at ang MV Mamalakaya. Ang balitang ito ay kinumpirma ng Global Times, isang Chinese-owned news channel. Sa balita, Chinese Coast Guard took regulatory measures para daw mapalayas ang barko ng Pilipinas. Ibig sabihin, winater cannon tayo para maitaboy. Sa isa pang post ng China, sinadya daw binangga ng barko ng Pilipinas ang barko ng China. Oo, tayo daw ang nangbangga sa Chinese. Kaya siguro binoba tayo ng tubig. Wala pang ang opisyal na balita sa panig ng Philippine Coast Guard. Pero nakuhaan ng video ang agresibong barko ng Pilipinas. Babanggain ang Chinese Coast Guard na harang. Kitang-kita nga ang pagbulusok ng barko ng PCG pabangga sa barko ng China. Kinundi na naman ng China ang pagpapadala ng Pilipinas ng maraming barko. Sino daw ngayon ang nagpapalala ng tensyon? Di ba daw Pilipinas? 黄岩岛是中国的固有领土，菲律宾的军舰企图强闯黄岩岛。 中方采取了必要的处置措施，正当合法、专业克制。菲方在海上频繁的侵权挑衅，才是导致局势紧张的根源。中方敦促菲方立即停止侵权挑衅，不要挑战中方维护国家领土主权和海洋权益的坚定决心。 Pero bakit nga ba nag-deploy tayo ng 6 na barkong sabay-sabay? Depensa ng National Maritime Council, ang deployment ng mga barko ay para labanan ang tangkang pagtatambak ng China. Kung hindi daw kasi lalabanan ng China, kawawa ang mga Pilipinong mangingisda. Pag natambakan kasi nila yan at nasakop na ang buong Bao de Masinloc, libo-libong mangingisda ang mawawala ng hanap buhay. At ang supply ng isda ay maaapektuhan, magiging sobrang mahal na. Pero unahin ko doon sa security and access. Kasi pag hindi natin pinotesta ito ay magiging basehan ng China para pigilan lalo ang ating mga mangingisda para pumunta doon sa ating traditional fishing ground. At ito rin ay potential na gawin nilang patrol area o maybe i-militarize nila ito. At saka kapag ginawa nila ito, yung mga mangingisda doon ay dapat magpaalam na hindi naman dapat natin payagan yon, no? Saka isa pang mga implikasyon, actually legal at saka sovereignty implication, ito yung paggagawa nila na invalid yung ating claim sa BDM, no? Saka ina-undermine nila yung 26th Arbitral Award, affirming yung tayo lang ang coastal state na mayroong karapatan doon sa kinasasakupan ng Scarborough Shoal o Bao de Masinloc. At kung hindi natin, sabi ko nga kanina, kung hindi natin ito tututulan, ay parang sinasabi natin na tinatanggap natin yung kanilang deklarasyon na yon. Again, isa pang implication pagdating sa environmental o narrative warfare, sinasabi nila dito na China raw ang meron environmental steward. Sila yung mga ngalaga ng lugar na yon. Wala nang problema doon sa pangangalaga, pero wala silang karapatan para sila ang mangalaga dahil Pilipinas lang ang pwedeng mangalaga dito, no? Sabay-sabay nating antayin ang full report at mga video ng banggaan. Kung totoo ba ang sinasabi ng China ang bumangga tayo sa kanila. Kayo, naniniwala ba kayo sa report ng China? I-komento sa baba ang inyong salogin.